katatapos lang po namin na mag-register sa HIMA. Tapos, alauna po kasi mag-i-start yung pagtatawag ulit. So, pupunta po muna kami, kukuha ng gamot po niya. So, since nakapagpa-schedule na po kami ng pagkuha ng gamot po niya, so ang gagawin na lang po namin is ipipick up po yung gamot. So dito po kami pumunta sa may isang building kasi po under renovation po ata yung dating pharmacy. Then pagkatapos naman po namin kumuha ng gamot, ito po dumiretso naman po kami para kunin po yung resulta ng lab test na pinagawa po namin. So yan kasi yung ipapakita namin sa HIMA mamaya. So, ito nga pala yung ginagawa na namin. So, after po namin magpa-lab test, yan, dito na po kami sa labas kumukuha ng result. So, hindi na po kami pumipila sa loob. So, kailangan mo lang pong itapat yung barcode dyan sa machine na yan. Tapos, i-print mo na po yung resulta kung meron na. So, malaking tulong din po yun kasi, less hassle po sa pagpila. So, since lunchtime na po, yan. So, kakain po tayo. So, may baon po kaming itlog. Tapos, nag-take out na lang po kami ng pagkain po ng asawa ko. Yan. Dito po kami sa loob ng sasakyan na. So, kain muna tayo. So, andito pa rin po kami sa OPD. So, dito kasi banda sa may social service yung pilahan nila. Wala pang masyado. Pero dun sa OPD, grabe, ang dami pa rin pong tao. Mga 4:30 na po ng hapon. So, 2 AM, andito na po kami sa NKTI. Ito, magsi 6 PM na po. Andito pa rin po kami at nakapila. So, mga 7 PM na po ng gabi, katatapos lang po ng check-up namin sa HIMA and paglabas lang po namin, first time po namin na na-encounter na may mga tao pa sa labas. So, ang dami po kasing tao kanina. So, nag-aantay pa rin po sila para ma-check up ng doktor. So, katatapos lang po namin magpa-check up sa HIMA. Nandito papunta na po kami sa parking area. So, very memorable sa akin itong building na to. Kasi sa building na ito kami na-operahan. And dito po na-check din dati yung bukol sa kidney ko. So, pauwi na po kami and pupunta po kami sa UP kasi doon po kami magpapalipas ng gabi. Ayan, so pangalawang araw na po namin dito sa QC. So, ang nangyari po kahapon sa HIMA ng asawa ko, sa check-up ng HIMA. So, hindi kasi kami nakapag-video na kagabi kasi sobrang inaantok na kami. And mga 7 PM na po kami natapos. So, ang nangyari po sa HIMA, medyo na-bother kami kasi tumaas na naman po yung hemoglobin niya. So, from 169, naging 184 na lang po. So, akala namin gagawan na siya or ipapa-phlebotomy ka, tama? Phlebotomy ba? Yung babawasan? Sa kukuhanan ka rin. Yan, so yung kukuhanan daw siya ng dugo, pero ang alam namin yun yung gagawin, pero ibang test po yung pinagawa sa kanya. So, ano ba yung pinagawang test sa'yo? JAK2? Doon sa... Ayan, so parang ang sabi kasi, in-explain sa amin ng doctor is JAK2.
Ewan ko, hindi ako sure dun sa term. Pero ganun yung pinagawa po sa amin. Tapos, yun lang naman po yung pinagawa. Ang sabi lang nung doktor, okay naman daw na mataas yung yun nga daw yung hinahanap. Pero medyo nag-worry nga lang kami kasi lampas na siya sa normal. So, yun lang naman po yung sinabi ng doktor. So, nagpa-test na po kami kanina. Pumunta kami sa lab test. Ang mahal pala nun. So, nasa 7,500 pesos yung isang yung test na yun mismo. Tapos, yung result po niya, aantayin daw po namin within 3 to 5 days. Tapos, magpa-follow up ulit po kami sa doctor sa NKTI, dun sa HIMA ulit. So, yun lang po yung nangyari sa HIMA. Ayan, so, baka po pala meron pong mga post-Katie dyan, sakali mapanood nyo po yung video na to. Baka po, may same case din po ng asawa ko na yung tumataas nga po yung hemoglobin, kung ano din po yung ginawa sa inyo. Or gaano kataas na po ba yung hemoglobin nyo bago po kayo na phlebotomy or yung natanggalan nga po, nabawasan ng dugo. So, thank you so much po sa mga sasagot. So, yun lamang po. Bye-bye!